Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Harold Kushner po ay may isinulat na libro na ang title ay When Bad Things Happen to Good People. Well, the book obviously talks about the problem of suffering. If God exists, why do bad things happen to good people? Ito po yung pinakapunto ng nasabing libro. Ang kwento ni Job na narinig natin sa unang pagbasa ngayon ay isang kaso ng bad things happening to good people. Alam natin na si Job ay isang mabuti at matuwid na tao. Subalit, ang kabaitan at katinuan ni Job ay nalagay sa matinding pagsubok. In a series of disasters, he loses his family, friends, fortune, possessions. At pagkatapos ng sunod-sunod na kamalasan at pagkawala, siya naman ang nagkaroon ng mga sugat sa buong katawan. Yet in spite of all this, Job is still able to say, the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Pakiulit nga po yun. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. But even this doesn't answer a painful and disturbing question. If God is good, why is there so much suffering in the world? Why do very good people like Job suffer a lot? Sa pakikipag-usap at pakipag-dialogue ko po sa ilang individual at pamilya, particular sa Zoom visitation na kumbaga ay naging bahagi ng ministry ko ngayong panahon ng pandemya, narinig ko ang iba't ibang hirap at sakit, dusa at lungkot, dalamhati at pagpigati, loss and death na nararanasan ng maraming parokyano natin. Ang ilan sa kanila ay maituturing kong Job ng ating panahon. Bukas po sa isang homily ko, ibabahagi ko ang pinagdaanan ng isang pamilya na maitutulad kay Job. Kaya subaybayan po ninyo. Indeed, many people are experiencing what Job felt. Marahil kayo mismo ay nakaka-identify, nakaka-relate kay Job. O kayo mismo ay may kilala, malapit sa inyo, mahal ninyo, na sinusubok din ang kabaitan, katinuan at pananalig nila dahil sa matinding paghihirap at pagsubok na pinagdaraanan. Bilang sangpari, maraming beses na po akong nalapitan ng mga taong may iba't ibang uri ng pagdurusa na dinaranas sa buhay, lalong-lalo nga po sa panahong ito ng pandemya. Mga dukha na walang hanap buhay, walang makain, walang matirhan, walang matakbuhan. Mga negosyanteng baksak ang negosyo at karaniwang manggagawa na nawalan ng trabaho at ngayon ay baon na baon sa utang. Mga may matinding kapansanan at malubhang karamdaman na desperado na sa kanilang kalagayan. Mga pinabayaan, iniwan o nilisan ng minamahal sa buhay. And somehow, each of them is asking with so much pain, do I really deserve to suffer? Balikan ko lamang po yung librong When Bad Things Happen to Good People. Lilinaw naman ni Harold Kushner sa aklat na naniniwala siya na hindi kagagawan ng Diyos
ang hirap at dusa na nararanasan natin, na para bang parusa niya sa kasalanan natin o pagsubok niya sa atin. In fact, God is as outraged by our misfortunes as we are, because God is indeed good, kind, and just. The author further suggests that perhaps God permits misfortune because by refraining from intervention by miracle, God is leaving room for human beings to act. Kung hindi man gumagawa ng himala ang Diyos, ito ay parang mag-iwan ng puwang sa pagkilos at paggawa ng tao. Ang nakalulungkot, tila nauubos ang oras at lakas natin sa pagtatanong ng may panunumbat at hinagpis. Bakit? Why do I have to suffer this much? Why? Bakit? Well, why is the wrong question to ask about suffering. Ayon kay Kushner, ang tamang tanong ay, what can we do about our suffering to confer meaning upon it and to create good from the evil we must each endure? Anong kahulugan ang maibibigay ko o kailangang makita ko sa paghihirap ko? Paano ako makalilikha, makagagawa ng kabutihan mula sa kasamaang nararanasan ko? Napakalagang maunawaan natin ang bagay na ito. Lalo na nga po, ngayong dumaraan tayo sa matinding krisis at nakararanas tayo sa iba't ibang paraan ng paghihirap at pagdurusa. Maganda po yung sinabi ni Viktor Frankl tungkol dito. Sabi niya ay, suffering ceases to be when one finds a meaning for it. Ang paghihirap, pagdurusa raw natin, tumitigil kapag nakakikita tayo ng kaulugan sa ating pinagdaraanan. Finding new life through pain, suffering, and even death is an essential part of the good news. In fact, it is the good news. Ito mismo ang mensahe ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ito ang mabuting balitang umaalingaw-ngaw sa krus. Suffering may seem senseless, but it need not have the last word. New hope can spring up from the ruins of previous dreams. New life can come from the greatest disappointments. Bagaman hindi natin lubos na maunawaan ang misteryo ng hirap at sakit, the mystery of suffering, pero maaari tayong tumugon ng may pananalig at pagtitiwala. We can entrust our lives to God. And we can open ourselves to those around us who reflect God's compassion in seeking to bring us healing and comfort. Let us end with a prayer. Together we pray. Lord Jesus, help me to find meaning in my own suffering. Help me to create good from the bad I must endure. Help me to face and embrace suffering as you did. Help me to make it an act of love for God. Amen.